Love and marriage as seen through the immigration officer's eyes. Let's start the Heart Month this afternoon at Kababayan LA starts right now. Unang araw po ng buwan ng Pebrero ngayong hapon sa Kababayan LA, it's the Love Month. Kaya naman pag-usapan natin, hindi lang po ang puso, papangalagaan din po natin ang ating kalusugan. Minsan mainit, minsan malamig, maraming nagkakasakit. Common cold remedies, what works and what doesn't. We're gonna be breaking it down for you today on Kababayan LA. Pero bago ang lahat, alamin po natin ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Joining us from their Glendale News office, magandang hapon sa iyo, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Hindi maganda yata ang balita natin ngayon, pero i-discuss natin kung bakit kailangan talaga panoorin natin at bantayan natin yung ating mga anak, lalo na pag anak sila nasa paaralan. Alam mo, lumabas na malaking balita kahapon, pinag-usapan ng marami, yung teacher na ngayon ay may aligasyon ng mga pagmumolestya ba o pang-aabuso sa mga bata. And Ronnie, ngayong hapon lumabas din ang balita na itinaas ang kanyang piyansa sa, was it $23 million? Oo nga, from 2.3 to $23 million kasi bawat count niyan kasi ang ebidensya natin nila, at least 10 children are involved itong sa kaso ni Mark Brent, isang 61-year-old assistant teacher sa Miramonte Elementary School diyan sa Los Angeles. Ngayon, gusto nilang malaman, baka marami pang ibang kaso itong harapin kasi nga, at least 40 pictures or more than 500 pictures pa yata ang mga nakita sa possession nitong si Mark Brent na to, Mark Burnt, ngayon malaman nila kung talagang maraming dapat na ipataw na kaso rito against the assistant teacher. Okay, very simply put, kahapon inaresto itong teacher na ito, the picture you saw on the screen just earlier, dahil sa nakakuha ng mga photos of blindfolded and gagged students with roaches on their faces and spoons on their mouth, Ronnie, at sinasabi itong spoon na to naglalaman ng semen ng guro na ito na allegedly pinakain niya sa iba't ibang mga bata, not just his students, no? Oo, undergo ng DNA testing ito, at nasabi nga na semen nga raw ito ni Mark Burnt, nakakatakot talaga. Just imagine 7 to 10-year-old school children ang biniktima niya, So, pati mga teachers galit na yata, pati sa principal, sa buong eskwela, ayaw na nilang pumasok sa eskwela na yan because this was found out, Ang history nito is ang isang film processor, nakita niya yung mga litrato na ito. So, sinumbong niya sa pulis, imbis na arrestin agad si Mark Burnt, ang ginawa nila, binantayan nila ito at nalaman nga at nahuli nga at marami pang nakita sa kanyang possession ng mga gatong litrato at yun na nga, ang mga biktima ay 7 to 10-year-old kids. Alright, I'm sure isa pa tong balita na aabangan natin at susubaybayan, Ronnie. But for now, ito naman ang balitang marami ang sumubaybay. Pero mukhang ngayon ay matutuloy na ang laban ni Floyd Mayweather Jr. sa sinasabi niyang May 5. However, Ronnie, hindi ang kanyang makakalaban hindi yung inaasahan ng buong boxing community. Oo nga, gusto ko pa naman din manood yan. Hinaantay natin Floyd Mayweather at saka sana nga ang ating pambansang kamao, si Manny Pacquiao, hindi na nga raw. Ang latest po nating balita ngayon, si Mayweather, ang kakalabanin niya raw ay si Miguel Cotto. Alam naman natin, binugbog ni Manny Pacquiao yan, ilang taon na nakararaan. Inaantay sana natin yung tinatawag na mega fight between Mayweather and Manny Pacquiao. Hindi na nga yata matutuloy. At ito na nga sinasabi ni Mayweather, ang kakalabanin niya raw ay si Miguel Cotto on May 5. Ayan, kaya marami naman ngayon ang nagkokomento na ang kinakalaban daw ngayon ni Floyd Mayweather Jr. Alam naman natin, saksakan ng yabang itong fighter na ito, yung mga pinaglalaruan ni Manny Pacquiao dahil bago naman si Cotto, nilabanan din niya si Juan Manuel Marquez. Right, at saka si Antonio Margarito, alam naman natin na ito si Mayweather, sinasabi nga raw gay weather or whatever, I'm sorry to say that, pero yun nga hindi natin talagang matutuloy itong laban ito. Frustrated na ako, kahit ikaw dyan, alam naman natin, lagi natin binabantayan at nanonood pa tayo sa Las Vegas ng mga laban ni Manny Pacquiao. Meanwhile, si Manny Pacquiao naman talagang lalaban din dito
ito. In fact, sinabi na ni Coach Freddie Roach na by early May, babalik dito sa Amerika si Manny Pacquiao para mag-train sa kanyang laban. Although wala pang kalaban, so wala pang opponent na naitatalaga para kay Manny Pacquiao. O yung kaibigan natin si Winchell Campos, nagpunta nga ng Pilipinas, sabi pa niya sa akin, nag-Facebook siya, message, sabi niya, naghahanda kami rito, Ronnie, mukhang matutuloy na yung Mayweather fight niyan between him and Manny Pacquiao. Yun na nga, mukhang wala na nga. At mukhang makakalaban niya yata si Tim Bradley kasi dapat sana si Miguel Cotto, wala naman yata. Or another fight na naman with Juan Manuel Marquez, pang-apat na siguro yun, kung yun nga ang makakaharap niya ditong taon na ito. Ayan, so yan naman ang aabangan natin. Sino ba talaga ang lalabanan ni Manny Pacquiao at kailan ba matutuloy o matutuloy nga ba ang Mayweather versus Manny Pacquiao? Meanwhile, Ronnie, ito naman nakakaalarmang balita para sa mga kababaihan na pharmaceutical giant recalls 1 million packets of birth control pills. Oo, you're talking about Pfizer Company, no? Ang tinatawag nating brand na ito ay Acremax. Kung sino ang gumagamit ng pregnancy pills na ito, no? Mukhang nagkaroon ng packaging error. So, kailangan isoli nyo sa inyong pharmacy or puntahan nyo. Ang importante, ang inyong mga doktor, magpatingin kayo, baka naging pregnant na kayo. I'm sorry to say, if that ever happened, kasi nga, mayroon daw error sa kanilang sistema, pati yung makina nila at saka yung kanilang mga quality control personnel yata. So, nagkaroon ng error. Ngayon, inaabisuhan tayo, those who are using Acremax from Pfizer, better check and go back to your pharmacy or check with your doctor if and undergo if you are now pregnant because of that error. About half of which ang brand name ay Low o kaya Overall-28. Yung iba naman, ang kalahati naman generic na Norgestrel or ethanol estradiol or estradiol tablets. Hindi ko ma-pronounce to, pero mamaya kasama natin si Dr. Banyes dito sa show. He's not a gynecologist, but I'm sure he can talk a little bit more about this also. And this is, we use birth control pills para hindi mabuntis. Pero dun sa mga gumagamit nga nito, mukhang because of the packaging error, maaari daw po kayong mabuntis. And that's why please take a pregnancy test just to make sure and yun nga, makipag-usap sa inyong doktor. Thank you, Ronnie, for sharing those news stories with us this afternoon. Maraming salamat po sa inyo. Marami pa pong balita sa Midweek at Weekend Balita. Don't forget to pick up your copy sa inyong mga paboritong Filipino establishments. Also, ang kanilang US Asian Post. Also, ang kanilang website na madaling i-navigate. Maraming mga balita, maraming mga videos. www.balita.com. Magbabalik naman tayo, love and marriage in the eyes of your immigration officers. We'll talk about immigration update when we return. Don't go away.